Sir, yung dito sa nakita nyo na sabi nyo nga may meltdown, kakaiba, yung galit, ganito, ganyan. May nakikita ba kayo na parang signs ng psychological incapacity dun sa nangyari kay Vice President dun sa press con niya? Siguro, it would be recommended that she should see a psychologist or psychiatrist. Naku po! Vice President Sara Duterte nakatanggap ng maaghang na salita mula sa nagmamagaling na si Romeo Acop. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Ito na nga, matapos bumanat si VP Sara sa isang press conference, Romeo Acop, sinabing kailangan na ni VP Sarang magpatingin sa isang espesyalista sa utak at pag-iisip. Ayon pa kay Acop, may problema na raw umano ito sa pag-iisip at parang nababaliw na. Nagmamagaling na Acop, pahiya ng harap-harapang sinupalpal ni VP Sara. Narito ang buong detalye. Patuloy pa rin yung ating investigation dyan. No? As far as paano sila nakapag-acquire, of course, they possess fraudulent documents pertaining, saying that they are all Filipinos. Kaya regular, no? Mayroong presumption of regularity do sa kanilang pag-acquire nito mga properties na to. Now, nasa proseso po ngayon ng Quadcom ang pag-determine whether ito bang mga ginamit na pera pambili ay isang paraan para makapag-launder o makapaghugas sila o makapaglaba, no, in layman's language ng kanilang pera, no, that hopefully we will be able also to discover kung ano yung source ng pondong ito. Okay. Sir, sorry. Kung tanong ko lang, sakaling magsusulong tayo ng panukalang batas, ano po ba ang nais nating isulong ng Quadcom, especially dito sa pag-acquire ng napakaraming mga land titles ng mga foreigners? And then, ano po ba yung pananagutan ng PSA, lapses, dahil nga nabibigyan kaagad ng mga birth certificate po itong mga banyaga? Thank you. Well, dun sa pag-acquire nila ng property bilang foreigner, nasa constitution po yan. So, hindi na po siguro kailangan gumawa ng batas because there was a clear violation of the provision of the constitution. Pero doon sa PSA, yan po ang aming pinag-aaralan sa ngayon. No? Kailangan maging mahigpit yung requirements para bago sila mag-issue ng certificate of live birth. Lalong-lalo na doon sa mga nag-a-apply under the policy of late registration. Kasi karamihan dito sa mga Chinese na ito ay late registration. So, doon pa lang dapat magtaka nga tayo eh. 18, Alice Go, for example, 19 years old na siya nung nag-apply siya for Filipino citizenship. Sabi niya, late registration dahil daw lumaki siya sa farm, hindi na asikaso nung kanyang mga magulang, no? Yung pagre-rehistro sa kanya. Kaya nga, isa yan sa tinitingnan nitong Quadcom. Kasama dyan, yung ating local civil registrar. Kasi ang endorsement nanggagaling sa kanila bago yan umakyat doon sa PSA. So, tinitingnan din natin in these two agencies kung ano ang pwede nating gawin na mga batas, no? O panukalang batas para higpitan natin yung pag-implement nila ng mga pulisiyang ito. To add, no, actually yung problema lagi dyan, yung defense ng PSA, first, binabalik nila doon sa RCR because they're just receiving the documents coming from the local civil registry. Now, ang second na defense lagi nila is ministerial daw yung role niya. That's why during the hearing of public accounts, nilaw po natin na dapat we have to do something about it. We have to legislate laws that will make sure na hindi na po lulusot itong mga kasong ganito. Not only Alice Go, in the case of Eddie Tayang, kalaya mo, 1983 siya pinanganak, yung registration na dito sa Filipino citizen after 23 years o 21 years, 2004. So, doon po sila nakakalusot. Kaya kailangan we have to legislate laws
na siguro po natin hindi ito lumusot in the future, yung mga ganito pong kalakaran. Saka in addition to that, kasi yung PSA, meron silang service provider para doon sa kanilang automation, doon sa ating pong tinatawag po nating registration, no? At ang service provider nila for so many years, no? I think 10 taon na yung service provider na yon. And they spend like, I think, if I'm not mistaken, during the investigation namin, wala pa sa Quadcom to. If I am right, kung hindi sa dangerous drugs, sa public accounts, na-mention doon yung contract. Ang contract na inabot ng PSA, no, doon sa service provider nila, almost, I think, if I'm not mistaken, 5 billion. So, kung meron tayong ganong klase ng kontrata, no, doon sa PSA, being owned by a private corporation, not owned by the government, at stake yung ating tinatawag na mga profile ng bawat Pilipino na dumadaan sa kanila. And I think the Solicitor General have to check on this as well. Yung contract ng PSA doon sa Unisys. Unisys ang kontrata nila eh. At sa Unisys, according to the federal investigation that was conducted in the United States, meron silang case against this Unisys Corporation. We tackled this in the committee, and I think it is imperative on the part of the Solicitor General to look into this. Sir, just a question. Yung pagpasa ng document sa OSG, does this mean that the Quadcom has finished tackling yung issue ng illegal drugs saka yung mga warehouses na allegedly owned by Chinese nationals? No, hindi pa. Ito lang yung aming nakita na I think sufficient and substantial na yung aming investigation na nagawa dito sa particular na Chinese national na ito at saka yung kanilang corporation, no? Yung Empire 999, Mr. Willie Ong, Mr. A.D. Taiyang. So we feel that immediately we have to initiate the forfeiture proceedings nang sa ganun, hindi na po tayo maisahan. Baka maibenta ho yan eh. Kagaya ng isang property ay naibenta, yung 6 hectares yata nabenta dun sa Mr. Rudingo. No? Buyer in good faith siya. Akala naman niya, Pilipino yung kausap niya until we discovered that hindi pala ito totoong Pilipino. Sir, so sir, this is not part of the partial committee report po, or this is part of the partial committee report? Hindi pa ito yung kasi we're still writing the partial committee report, and eventually baka itong linggo ito, baka next week siguro we will be able to turn over the partial committee report to the agencies concerned. Ito ay nakita lang namin that there is an urgency. Kasi nga, baka biglang maibenta to bukas. No? I remember, yung kay Empire 999, investigate natin yon ng October last year, di ba? Yeah. Oh, yung pagdating ng mga bandang March and April, naibenta niya yung property. So, medyo gusto natin sana merong tayong urgency dito. Sir, bukas Quadcom ulit tayo. Confirm ba na dadalaw si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Siya, meron, galing tanong mo, Vic. Kala ko dito lang tayo muna sa property. Sige, hindi. We already sent out invitations. Nireiterate lamang natin. Kasi nga yung dati, na pinadala natin, kung di ako nagkakamali, during our second or third Quadcom hearing yan, napadala natin yung mga invitation yan, pero walang tugon, walang, no? That's why we reiterated. Maaring hindi natanggap, maaring, kaya nga, itong invitation na ito, nagpadala tayo ulit. Natanggap po ba? Wala pa kaming feedback. I think we course it through the PNP na mapadala ito para mas mabilis. So, okay.
Hopefully. Good morning po, good Congressman. Earl po from IVC 13. Sir, on another topic, sa press con po ni Vice President Sara Duterte and over the weekend, ilan po sa mga House leaders natin na nagpahayag ng kanilang pagkabahala sa ilang mga statement na binitawan ng ating Vice Presidente. Any comments or reaction po on this one, sir? Thank you. Yung sa akin talaga, gusto kong tanungin kung okay lang ba siya eh. Nag-aalala po talaga ako eh. Pero the statements were not even, for me, hindi na siya political eh. Parang it's a question of kultura. Nasa kultura ba nating mga Pilipino yung mga ganyan na statements? Ganyan ba tayo pinalaki? Ganyan ba kapaligiran natin? So, talagang nanlilisik. Parang galit na galit sa mundo. So, yun lang. Kaya talagang question ko po eh, kung talagang okay ba siya. So, yun. Follow up? Si AJ. Hello? Congressman Rog, your comment? Well, I have to agree with si Congressman Ortega. I think it's a cultural issue, especially yung relation to dun sa disgrace of yung bangkay. And I think most of the people have already complained po, no? I think it doesn't really involve any comment on our part as congressmen, and we leave it siguro to the people to decide on how they would see that as qualities of a leader. Yun po. We'd like to acknowledge also the arrival of Congressman Jay Kung Hoon. Good morning, Congressman Jay. And you can also direct your questions to him. Sir, follow up. Go ahead. Following up with that lang po, some of the Young Guns leaders requested psychological evaluation for the Vice President, sir. Would this be firm or may re-recommenda daw po ba tayo na... Suggestion lang naman yun. Hindi naman, una-una, hindi rin naman ako pwedeng magrekomenda at wala rin akong kilala. Kasi so far parang okay pa naman ako. Pero the people have seen the interview. So parang may something. Ewan ko. Oo. Parang punong-puno ng galit, saka parang parang yung mga lumabas sa ating mga pahayagan, para talagang parang hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari right before our eyes during the press con. Sir? Yung kasi yung yun ang lalabas sa news juicy So, dito naman sa Quadcom, from the start, we've been evidence-based. Kung ano po ang mga lumalabas sa aming legislative inquiry, very clear po yun na yun po ang lumalabas at napapalabas po sa social media. But, again, baka it's another diversionary tactic. Sir, sabi ni Attorney Sal Panelo kanina sa interview, hindi naman daw publicly sinabi ni VP Sara yon, parang sa group chat lang daw yon. Doon sa sinabi na huhukayin nyo, yung paghukay. Hindi, magaling talaga siya sa ganun. Yung kasi siya yung official interpreter dati, nung dating Pangulo. So malamang ginagawa na rin niya dito ngayon. Sir, you mentioned parang punong-puno ng galit. Pwede bang? Yes. Sorry. Punong-puno ng galit talaga. Yes. Why do you think po? Bakit po sa tingin ninyo ganun yung nangyari kay and you even mentioned Kong Ortega na parang may meltdown or may problema na nangyari. Why do you think po na nagkaganon? Well, siguro sa nangyayari sa ating Vice President, nagkakaroon siya ng, I think she's being overwhelmed by anger and hate. Pag ang isang tao ay sobrang galit, nawawala siya sa sense of decency sa aking paningin.
And sometimes, yung how you manage yung hate sa yung katawan at saka yung nasasaktan ka, it's also a test of your character. Di ba? How you manage these things, it's a test of your character. So in the case of the Vice President, ay lumalabas po yung flaw sa kanyang character. Kasi natatalo ng kanyang galit. Yun po yung aking nakikita as far as this representation is concerned. Maraming salamat po. Sir, hello po. Parang ang hugot po ni VP Sara, yung ginagawang pagkalkal doon sa kanyang confidential fund, yung paggamit ng pondo ng kanyang office ng Kamara. So ang House of Representatives po ba kayo, magbabago ba kayo or mag-a-adjust ba kayo, maghihinay-hinay ba kayo sa pag-iimbestiga sa kanyang paggamit po ng pondo? Sa ganang amin, the performance of one's duty should be the primordial consideration. Trabaho po namin yun eh. And therefore, dapat walang let up to show what really happened and so far as the confidential funds of the Office of the Vice President and the Department of Education when she was still the Secretary. Kasi pag magbibigay po kami ng leeway, hindi po na yata in accordance with our mandate. Ganun po ang paningin namin doon. Okay. Sir, before that, we'd like to acknowledge the presence also of our Senior Deputy Speaker, Dong Gonzales. Good morning. Okay, continue. Sir, yung dito sa nakita nyo na sabi nyo nga may meltdown, kakaiba, yung galit, ganito, ganyan. May nakikita ba kayo na parang signs ng psychological incapacity dun sa nangyari kay Vice President dun sa press con niya? I think we would not be in a proper position to determine that. Siguro, it would be recommended that she should see a psychologist or psychiatrist. Kasi sila po ang expert dito eh. Hindi po kami. Sir, sorry, good morning po. Hindi lang po si Pangulong Marcos and former President Apo Marcos yung kumbaga tinira ni VP Sara. Meron din po kasi siyang binanggit laban din po kay Speaker Romualdez na sinabi niyang embarrassment daw po ang ating House Speaker. As House leaders, ano pong masasabi po ninyo dun sa pahayag po na yun? That's her opinion. It's not the opinion of 120 million Filipinos. Di po ba? And she is entitled to her opinion. Sir, follow-up lang. Kasi yung embarrassment po is stemming from doon sa sinabi ni VP Sara na tumanggap daw po ng suhol si Speaker Romualdez. Do you know anything about this or what can you say about this po? Suhol saan yun? She did not expound or elaborate po yung tungkol doon sa susunod daw niyang press con. Pero, so we will not be commenting on that kasi hindi naman namin alam kung ano suhol yan. Hayaan mo po muna mag-expound siya. Then we'll answer the issue about it. And second siguro, I'd just like to add no. Just like what we have done with the Office of the Vice President, giving due courtesy to that office, ang unsolicited advice po is the Vice President should also give due courtesy to the Office of the President and of course to the late Ferdinand Marcos Sr. Yun lang po. Kasi well in fact, for the record, napakaganda na pong binigay naming courtesy sa kanya nung she was invited during the Good Government Committee hearing. Well, in fact, he was allowed to speak while not taking her oath. So, yun lang po, unsolicited advice. Just give due courtesy to the office of the President.
Well, Congressman Gonzales po, no? Well, regarding dun sa suhol, di po namin alam yun, di ba? Ang pagkaalam ko po from the day of the campaign, ang kasama po ni Vice President Sara ay si Speaker Martin Romualdez. Alam niyo po, sa totoo lang, pag nag-uusap kami ni Speaker, kasi po may survey na lumabas na mababasa sa Pampanga during those times, ang pinakiusap ni Speaker Romualdez sa amin na kung pwede tulungan si Vice President Sara sa Pampanga. Kasi nga, may kandidatong Kapampangan doon, si Kiko Pangilinan. At mataas si Kiko Pangilinan kasi Kapampangan. So, win-work out po namin yun. At from day one up to the proclamation, kasama po si Speaker Martin Romualdez. Ang kwento, lahat po, siya po ang nagmamalasakit kay Vice President Sara. Kaya nagtataka po ako, biglang bumaligtad na kung hindi sa'yo, Speaker Martin Romualdez, hindi ako naging Vice President. Meron pong statement ganyan nung napanood po natin yun. Kaya sana po, hindi po natin alam kung ano ang nasa isip ni Vice President Sara at yun man lang sabihin mo na uukayin mo yung tatay at itatapon mo sa West Philippine Sea. Ako po isang nasaktan bilang anak. Kung ako po si Senator Amy Marcos, sinabi sa tatay ko yun, palagay ko, hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yun. Sasabihin ko, ibang klase na to, ibang usapan na to. So, sana po walang ganyang usapan. At yung ganyang naririnig kong mga salita, salita pag umiinom sa kanto, sa barangay, paglasing na, biruan lang yun, di ba? Pero walang ganyang, pero wala pong ganyan. Medyo, ako po, honestly, after yung press conference niya, meron po, nasa palasyo po ako, birthday po ni E.S. Bersamin. Pero gusto kong sabihin sa presidente, pero hindi ko po nasabi, kasi baka ayaw po niyang marinig yun. Pero deep inside in my heart, ako po talaga nasaktan doon sa sinabi niya. Because I'm also, anak po ako eh. Hindi na po ako makakakita ng tatay. Isa lang po ang tatay ko. Tapos sasabihin po sa tatay ko yun, uhukayin niya at itatapon niya. Ay, palagay ko napakasakit po nun. So bilang isang Kristiyano, bilang isang batang pinalaki sa maayos, palagay ko foul po yun. Salamat po.